Magandang araw mga kapwa ko katalista. Ako Samuel Silang and today magkakaroon tayo ng isang makabuluhang usapan tungkol sa ating kalikasan. Hindi nga ba, Jo? Dahil sa nagdaang araw sobrang init at biglang uulan. At yan ay nangyayari every week, every month at ang bilis ng pagbabago ng panahon. Tama ka dyan, Samuel. At ako naman si Jonilyn Cabardo o Jo na lang. At makakasama niyo kami ngayon sa Environment Talks! Hanggang ngayon ay problema pa rin nga naman ang climate change kasi ayon mismo sa United Nations, last year ng 2024 ay naitala ang sobrang init na panahon at hindi lamang iyan na uuwi sa matinding pag-ulan, sa sobrang init at yung mga bagay na yun ay dahilan na rin ng kilos na ginagawa ng tao na nakakaapekto sa global warming. Pero ano mo, Samuel, hindi man natin nakikita, pero ramdam na ramdam natin ang epekto ng climate change, no? Kasi dito nga sa atin sa Pilipinas, mas lalo tayong prone sa mga natural disasters tulad ng bagyo. Syempre, lahat tayo kawawa dahil doon. Lalo na sa mga magsasaka natin, imagine mo, bago mo nasaka lahat lang yun, tas malulubog lang sa baka. Naku, feel ko rin hindi ko kakayanin. Alam mo, pansin naman natin na may ginagawa ang iba't ibang groups yung mga non-government organizations na nag-implement ng mga sustainable programs. Mayroon din mga establishment at restaurants na hindi gumagamit ng plastic. Pero, Jo, sa palagay mo ba, enough na ba yung mga action na yun? Sa tingin ko may nagagawa naman siya. May impact, pero kulang pa rin. Kailangan mas collective yung effort. Yung may opinion lang, ha? Alam mo, agree ako dyan. Kaya buti na lang sa nakalipas sa 10 taon, isa ang mga SDGs sa ginawa ng United Nations. At least, nakikita natin na may mga initiative ang bawat bansa na pangalagaan ang ating kalikasan. And with that, saktong-sakto sa topic ang chikahan natin ngayong araw. Ang chikahang ito hindi lamang basta chika dahil mas palalalimin pa natin ang usaping pangkalikasan. Syempre, para masaya, ay sasamahan tayo ng isang alumni at katalista ng pagbabago na ngayon kasangga at kapagtaguyod sa pangangalaga ng kalikasan. At gusto nyo na ba na makilala ang ating tagapagsalita at bisita para sa isang makabuluhang usapang ito? Pero bago nyon, hayaan nyo muna akong ipakilala ang ating magiging tagapagsalita. Ang ating magiging tagapagsalita ay nagtapos ng Bachelor of Science in Development Communication sa Batangas State University, the National Engineering University Pablo Borbon Campus. Siya ay pinarangalan bilang rank 9 sa 10 Outstanding Student Awardee ng Batangas State University, the National Engineering University Pablo Borbon Campus, at Insignia of Academic Excellence and Service Award of Class Honor Society. Siya din ay aktibong member ng Solambi Bossa Year 2023 at siya ay ang kasalukuyang Social Media and Communication Officer ng Philippine Movement for Climate Justice Batangas. At na bigyan ng masigabong palakpakan ang magbibigay ng napakamakabuluhang kaalaman patungkol sa SDG number 13, Mr. Francisco Bonbon! Hello! Hello! Ang buhay! Ang buhay-buhay. Kuya, kumusta po kayo ngayong araw? At na-feel niyo po ba ang warm spirit ng DevCom? Sakto lang. Oo, sobra kasi bukod sa itong studio na to ay very remarkable sa mga DevCom. Talagang yung spirit at saka yung advocacy at saka yung lente nyo na mga approaches ay talagang naramdamin ko as DevCom and as alumni na. Noong July lang ay ako'y student. Sorry. So, mabuti naman po at ganon kasi super excited na po kami to get your insight with regard sa climate aspect, climate lessons, and yung mga knowledge na may share nyo sa amin at hindi lamang sa amin, bago sa ating viewers kung paano natin mapapangalagahan ang ating kalikasan. So, ready na po ba tayo? Ready. Feel ko ready. So, we will start naman po sa very, very light na question. At ito po ang, for you, ano ang simple definition at ang pinaka-goal ng SDG 13? So yun, for me ngayon sa trabaho ko, hello pala, ako si Iko Bonbon. Currently ako ay Social Media and Communication Officer ng Philippine Movement for Climate Justice. So parang, pag sinabi kasi natin climate action, emergency siya. Emergency action which is
lahat na collaborative effort from government, LGU, from the community, and also from us, from the youth, na dapat ma-action tayo. Hindi lang from awareness, kundi yung prevention and also yung sustainable solution. Dinig niyo yun? O bakit hindi nyo kaya? Since moving on na, at part po kayo ng Philippine Movement for Climate Justice dito sa Batangas, baka po may kaalaman kayo sa current progress ng climate change ngayon bago matapos ang taong ito. At kung sa usapang Pilipinas po, ay gaano po kaya kalala ang effects nito? Halimbawa po dito po sa Batangas. Gets. Yan. Ang isa sa focus namin, yung paano ba namin maibabalik yung healthy air dito sa Batangas City. So, napakahirap, napakasuntok sa buwan. Lalo na ngayon sa current generation natin, surround na tayo ng madaming planta, kailangan na natin ng madaming energy fossil fuels, at saka ng mga energy para maging productive. For example, itong lights, energy yan. So, saan ba yung gagaling? Sa natural resources. Yung progress dito sa Batangas is may mga champions, or for example, meron na tayong mga na-aim or na hit na goal. Like for example, may ilang planta na tatarget na or tatransition na into renewable energy. Ano nga ba yung RE or renewable energy? Ito yung mga mga energy na, for example, windmill, or yung mga energy na hindi epekto sa health ng mga tao or sa mga sa environment. So basically, siya yung energy na hindi nananapak ng tao or walang naapakan na buhay ng tao. So yung progress dito sa Batangas, yung mga community leaders and environment advocates is may isa ng parang pride, kumbaga, dahil may isang planta na nag-just transition. Yun kasi yung kinakampanya nila or sinasabi sa mga nagplanta or may-ari ng planta at nag-invest sa planta na gumamit kayo ng renewable energy dahil wala naman nga masama. Pati mayaman na naman sila. May resources na sila. So, bakit hindi sila tungo sa renewable energy kung saan lahat ay happy, lahat ay walang masasaktan, lahat ay walang maapektuhan. So, why not ay mag-invest doon? Ayun lang naman yung parang sinasabi ng community. At ayun yung binibigay. Kasi kung makikita natin ang result as of now, may health impacts, may environment impacts, may negative impacts lalo na sa buong holistic approach ng paggamit ng mga planta or mga hindi renewable energy. So ayun lang yung progress at ayun yung parang as of now na current events or happening sa climate advocacy dito sa Batangas, and yung alam ko lang din. So yun. Undeniably with that, madami po tayong matututunan sa SDG 13. And hindi lamang tayo puro talk, magkakaroon tayo ngayon ng isang, let's say, a breathers. And tatawagan natin itong Please Speak Your Word. At ang mechanics lang naman po nito ay magkakaroon po kami ng 3 pictures po na divided into 4 parts po. So, pag po nabuo nyo yung each picture po ay magkakaroon po kayo ng statement or sasabihin nyo po kung paano siya nakakatulong o nakakasama sa ating kalikasan. So, mag-proceed po tayo sa first picture. So, any picture pwede na po kayo pumili. Pwede po kayong pumili. Sige, ito na lang. Nagbubuoin ko. Yes, so. Yun. Kaya niya lahat. Pwede ko kaya hawakan. Sige, go. Pag ganito ba? Tama ba? Ayun. Ayun. Tama! So yun, correct. Correct ka, madam. Correct. Yes. So yun, to explain, sa health impacts, madaming skin disease and also skin, lung health, increasing impacts and also sa respiratory. And yung kasing methane na binubuga or yung parang usok niya is hindi talaga siya inhalable. Alright. Hindi ko alam kung saan niya nanggaling. So, proceed naman po tayo sa ating pangalawang picture. So, ano ba? Sige. Sandalang! Surprise! So, pagkat nila pa doon din sila. Iimik. Okay, sige. Ito.
Kaya po ba? Kaya ba? Yan. So ito, siguro ito ay makikita ko as parang tinapon na bottle. Sabihin natin, unusable water bottle. Sa Batangas City, masama siya sa paningin ng E-code, lalo na sa E-code, na pinagbabawal ng paggamit ng water bottle. Lalo na dito sa Bat State, tuwing Friday. Yeah. So, napaka SDG 13 ang approach. Masama siya sa paningin ng dalawang policy na yun. At lalo na sa environment natin, pag punot dulo, ito ng pagdami ng ganito, paglala or pag-increase ng chance na bumaha. So, yun lang. So, yun. So, sana na-hit ko yung ano. And the last image na meron po tayo ay... Diba? Ganda ako pag instant taklat. Kaya ang pakapon na yun. Sana ito. Ano to? Mother Nature. Tama ba Mother Nature? Nabivisualize ko siya as the Mother Nature or yung landscape ng healthy environment. So, ang positive side siguro ay, for example, healthy or organic and organic yung mga naproproduce from food, from clean air, and also sa mga resources, and also sa tayo as kung paano yung ating lifestyle gagalaw. So, from work, from education, hindi walang hindrance kasi healthy. Then sa health, parang wala namang issue doon. And then sa environment, clean and organic and natural from the base from this book. At dahil po dyan, pause muna ang everything, I think, dahil magkakaroon naman po ulit tayo ng second activity. Ay, totoo. At ito po ay tatawagin nating GOR or NOR. So, simple na lang po ang mechanics. Magbibigay po kami ng statements na related po sa SDG 13 and sasabihin nyo po ang GOR if agree po kayo sa sinabi namin, and NOR naman po if hindi. So, gets po ba? Ready? Ako. Ready? So, hawak ko na po ngayon ng mga statements. Sana hindi ako makancel. So yun, the first statement is paggamit ng industrial and commercial fertilizers sa ating mga pananim. No. Pag-adapt ng concept of environmental sustainability sa ating mga environmental projects. Gar. Paggamit ng plastic bag sa pamamalengke kesa sa eco bag. No. Doing recycling. Gar. Planting trees as good mechanism to fight climate change. Gar. And the last one is modernization and development is good as long as in moderation. Debatable siya. Pero ano, siguro for now, NOR. Nor. Na nakikita ko. Napaisip siya, sabi niya, So yun. So, ayun, dyan po nagtatapos ang ating GOR or NOR segment. So, as expected, hindi talaga uso ang mag-back down sa challenge si Kuya Iko. Siya na yan, guys. Kuya Iko na yan. Cancel na ako dun sa Bago po tayo magtapos, Kuya Iko, meron po ba kayong gustong iwang mensahe sa amin at sa ating mga tagapakinig? Hope may natutunan kayo at kahit very siguro very short and very parang hindi medyo parang makritik yung aking mga sinabi and hindi provocative at iniiwasan naman natin yun ay sana ay may matutunan kayo sa paano nga ba ang climate action. So yan. Maraming salamat Kuya sa pagbibigay ng napakaraming impormasyon sa amin at sa ating mga tagapakinig. Sana po ay marami kayong natutunan for today. We should take the first step in protecting our environment dahil dito nakasalalay ang ating buhay, kalusugan at ang kinabukasan. Muli, ako si Samuel Silang. At ako si Jonilyn Cabardo na palaging nagpapaalalang, Basta sama-sama, may pag-asa. Ito ang Environment Talk!